Basag ang alkansya, ubos ang pinaghirapan. Habang si Althea ay naglalaba ng maruruming damit ng iba, si Cruzito ay humahalakhak sa piling ng kabit. Isinasabit ang gintong kuwintas na galing sa pawis ng asawa. Isang sampal ng katotohanan. Ngunit may kamay na pumigil sa karahasan, ang pagbabalik ni Calix. Ito na ba ang wakas ng kanyang pagtitiis o simula ng mas matinding bagyo? Kaya mo bang bumangon mula sa sariling abo? Huwag mo akong idahilan na wala kang pera, Althea. Ang asawang matino, marunong dumiskarte, hindi yung naghihintay lang ng tira-tirang barya sa alkansya. Nakakasuka ang amoy mo, amoy sabon at kahirapan. Iyon ang huling tinig ni Cruzito bago siya humakbang palabas ng kanilang barong-barong. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila tumatagos sa manipis na dingding na gawa sa retasong kahoy. Naiwan si Althea sa gitna ng maliit na kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Basang-basa ng tubig sabon at bahagyang namumula dahil sa maghapon na paglalaba. Sa harap niya, nakadapa ang isang lumang lata ng biskwit na dati ay nagsisilbing taguan ng kanyang mga pangarap. Ang bawat baryang inipon niya sa loob ng 2 taon para sa kanyang pag-aaral, ngayon ay nagkalat na sa sahig na semento, hinaluan ng putik at dumi ng kapaligiran. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na pinulot ang isang basang barya. Ang bawat piraso ng barya ay may dalang bigat ng libu-libong oras ng pagkayod, ng bawat hapdi ng kanyang likod sa pagbababad sa palanggana, at ng bawat gutom na tiniis niya para lamang mapuno ang latang yon. Ngunit ngayon, ang tanging natitira ay isang malalim at binging katahimikan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang sirang orasan, mabagal at masakit, habang ang bawat paghinga niya ay nagiging sanhi ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi, mainit at maalat, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga basag na piraso ng pangarap na hindi na muling mabubuo. Sina Consuela, ang kanyang biyenan, ay lumabas mula sa kabilang silid, bitbit ang isang rosaryo na tila isang sandata. Hindi man lang nito tiningnan ang nagkalat na barya sa sahig. Sa halip, tumingin ito kay Althea ng may halong pangungutya at pagkasuklam. Ang mga mata ni Consuela ay parang 2 malamig na bato na nagtatakda ng hatol sa isang taong wala namang nagawang mali. Huwag kang magmukmok diyan na parang katapusan na ng mundo, malamig na wika ni Consuela habang nagsisimulang magdasal. Kung hindi mo sana hinayaang maging ganyan ka-corny ang buhay ninyo ni Cruzito, hindi sana siya naghahanap ng ligaya sa iba. Ang babaeng marangal, hindi kinukulong ang asawa sa kahirapan. Ang totoo niyan, dapat ka pang magpasalamat dahil kahit papaano, pinatira ka pa rin namin dito sa kabila ng pagiging inutil mo. Tumayo si Althea. Ang kanyang mga binti ay tila hihina anumang sandali. Tumingin siya sa bintana, sa labas, kung saan ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanilang bubong. Nayari sa lona, lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala sa kanya na wala siyang matatakbuhan. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na sa mundong ito, ang kanyang paghihirap ay walang halaga sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Sa loob ng kanyang isipan, isang katanungan ng pilit na naglalaro, isang katanungang wala siyang lakas na sagutin. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao bago tuluyang mamatay ang natitirang alab sa kanyang puso? Ang gabi ay tila naging isang walang katapusang anino na bumabalot sa loob ng barong-barong pagkatapos ng malupit na mga salita ni Consuela na natiling nakatayo si Althea sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig habang sinusubukan niyang hugasan ang mga pinagkainan ni Cruzito. Ang bawat paggasgas ng kanyang espongha sa plato ay isang masakit na paalala ng kanyang katayuan. Isang alipin sa loob ng tahanang
Dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Hindi tumigil ang ulan sa labas. Ang mga patak nito sa bubong na yari sa lona ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang mga sentido. Bawat hampas ay nagdadala ng mas mabigat na alaala ng nakaraan. Narinig ni Althea ang yabag ni Consuela na papalapit sa kusina. Hindi na kailangang lumingon ni Althea upang malaman ang susunod na mangyayari. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng basang sahig at alikabok ay sapat na indikasyon. Huminto si Consuela sa kanyang likuran. Ang bawat paghinga ng matandang babae ay puno ng paghuhusga. Huwag mong kalimutang plansahin ang mga damit ni Crucito para bukas. Wika ni Consuela sa isang tono na tila nagbibigay ng isang banal na utos. Huwag kang mag-inarte sa pagod. Isipin mo na lang ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Noong kinuha ka namin sa ampunan, wala kang dalang anuman, kundi ang iyong pangalan at ang iyong kahihiyan. Ngayon, may bubong ka na, may asawa ka na. Lahat ng ito ay dahil sa utang na loob mo sa amin. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga kadenang bakal na unti-unting bumabaon sa balat ni Althea. Ito ang sandata ni Consuela. Ang pagpapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya, kundi isang pag-aari na kailangang bayaran ng walang katapusang pagpapakasakit. Lumingon si Althea ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matatalim na tingin ng biyenan. Opo, Nay. Pabulong na sagot ni Althea. Ang boses niya ay parang tuyong dahon na madaling mapunit sa isang dampi lamang. At isa pa, dagdag ni Consuela, lumapit ito ng bahagya at marahas na hinawakan ang baba ni Althea. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Huwag na huwag mong susubukang magsumbong sa mga kapitbahay. Ayokong marinig ang anumang tsismis na sirang-sira ang pangalan ng aming pamilya dahil sa mga imahinasyon mo. Ang babaeng matino, tinatago ang problema sa loob ng 4 na sulok ng bahay. Ang hiya natin ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pasa na makikita mo sa iyong balat. Pagkatapos ng mga salitang yon, binitawan ni Consuela ang baba ni Althea nang may kasamang pagtulak. Naglakad ito pabalik sa silid habang tuloy-tuloy ang pagbulong ng mga dasal. Ang ironya ay hindi nakaligtaan ni Althea. Ang babaeng nagtuturo ng kabanalan ay siya ring nagkakait sa kanya ng dignidad bilang isang tao. Nagpatuloy si Althea sa kanyang mga gawain. Sa bawat sapin ng plansa na idinidiin niya sa mga damit ni Crucito, iniisip niya ang mga pangarap na unti-unting naglalaho. Naalala niya ang kanyang mga libro sa psikolohiya na itinago niya sa ilalim ng sahig, mga pahinang puno ng karunungan tungkol sa kung paano maghilom ang isang pusong sugatan. Ngunit paano siya maghihilom kung ang bawat araw ay isang sugat na muling binubuksan. Habang abala siya, isang hindi pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bahay. Isang makina, isang sasakyang may makinis at modernong tunog ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa manipis na dingding, lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa loob ng kusina. Sandaling natigil si Althea sa pagplantsa. Sino ang darating sa ganitong oras ng gabi? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sumilip siya sa siwang ng dingding. Nakita niya ang isang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Hindi ito si Crucito. Ang lalaking ito ay matangkad. Suot ang isang mamahaling jacket at ang bawat kilos niya ay may awtoridad na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Tumayo ito sa harap ng kanilang pinto. Ang kanyang anino ay nagmistulang isang higante sa gitna ng kadiliman. Sa isang iglap, ang pintong yari sa manipis na kahoy ay kumatok. Hindi marahas, kundi madiin at puno ng determinasyon. Ang puso ni Althea ay tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tila ba sa pagdating ng estrangherong ito, ang mabigat na atmosfera sa loob ng kanilang bahay ay biglang nagbago. Hindi niya alam kung ang lalaking nasa labas ay isang bagong pag-asa
o isa na namang bagong banta sa kanyang marupok na buhay. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa loob ng puso ni Althea, may isang bahagyang kirot ng kuryosidad na matagal na niyang hindi naramdaman. Binuksan niya ang pinto ng bahagya at doon, sa harap ng nagbabagang ilaw ng sasakyan, tumambad ang isang mukha na tila isang anino mula sa nakaraan. Isang mukhang hindi niya inaasahang makikita muli sa gitna ng kanyang impyerno. Bumukas ang pinto sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ang hangin na pumasok ay tila mas malamig kaysa sa karaniwan. Sa harap ni Althea, nakatayo ang isang lalaking hindi niya nakilala, ngunit ang presensya nito ay tila isang malaking pader na naghaharang sa bawat patak ng masamang kapalaran na bumabalot sa kanila. Ang kanyang suot na jacket ay mamahaling tela, basang-basa ng ulan, ngunit hindi ito nagbawas sa kanyang tindig na parang isang sundalong sanay sa labanan. Ang kanyang mga mata, na kulay abo at malalim, ay tila isang dagat na nagtatago ng maraming lihim. "Sino ka?" Pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng awtoridad na dala ng lalaki sa bawat kilos nito. Hindi sumagot ang lalaki agad. Tumingin siya sa paligid ng maliit at maduming barong-barong, sa mga dingding na gawa sa ritasong kahoy, at sa mga gamit na halos hindi na mapakinabangan. Ang bawat tingin ng lalaki ay parang isang talim na humahati sa nakatagong kahirapan ni Althea. Ngunit walang halong pangungutya sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng pait at pagkilala sa isang sakit na pamilyar sa kanya. "Nasaan ang mga may-ari ng bahay na ito?" tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa, may diin na tila galing sa malayo. Sa Amerika, sa isang lugar na ni sa panaginip, ay hindi narating ni Althea. Bago pa makasagot si Althea, narinig na nila ang mabilis na yabag ni Consuela mula sa loob ng silid. Ang matanda, na kanina lamang ay mapang-alipusta, ay biglang nagbago ang anyo nang makita ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mukha na puno ng galit ay napalitan ng isang pilit na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Calix, ikaw ba talaga iyan?" Wika ni Consuela. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat at takot. Calix, ang pangalang yon ay parang kidlat na pumasok sa pandinig ni Althea. Narinig na niya ang pangalang yon mula sa mga kwento ng mga kapitbahay. Ang anak ni Consuela na nag-abroad, ang paboritong anak na matagal nang hindi umuuwi, ang lalaking itinuturing na tagapagligtas ng pamilya sa kabila ng kanilang pagkakalugmok. Hindi ngumiti si Calix. "Umuwi ako dahil nalaman ko ang katotohanan tungkol sa mga utang na ginagawa ninyo gamit ang pangalan ko," sagot niya. Ang bawat salita ay may dalang bigat na tila yumanig sa sahig ng barong-barong. Pumasok si Calix nang hindi inaanyayahan. Ang kanyang pagpasok ay tila nagpaliit sa espasyo ng kanilang maliit na bahay. Sa isang sulyap, nakita ni Calix ang palanggana ng labada, ang mga basang damit, at ang sugat sa kamay ni Althea na nakuha nito sa pagkayod. Ang kanyang tingin ay tumigil sa mga pasa sa braso ni Althea, ang mga marka na pilit nitong itinatago sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang lumang blusa. "Sino siya?" tanong ni Calix. Itinuro ang direksyon ni Althea habang nakatingin kay Consuela. "Si Althea," sagot ni Consuela nang may halong pagkamuhi. "Ang asawa ng iyong kapatid, isang pasanin na kailangan naming alagaan dahil wala siyang matirhan." Humarap si Calix kay Althea. Ang lapit ng lalaki ay nagpadagundong sa dibdib ni Althea. May inilabas si Calix na isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kamay ni Althea, isang kilos na hindi inaasahan ni Althea, lalo na sa loob ng bahay na yon kung saan ang tanging natatanggap niya ay mga sampal at tulak. Dahan-dahan niyang pinunasan ang sabon at dumi na nakadikit sa balat ni Althea. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila isa siyang mamahaling gamit na madaling mabasag.
Masakit ba? Tanong ni Calix. Hindi ito isang tanong na may halong pag-uutos. Ito ay isang tanong na nagpapakita ng tunay na malasakit. Hindi nakapagsalita si Althea. Ang init ng panyo at ang haplos ng lalaki ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malupit na taglamig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na siya ay itinuturing na tao, hindi bilang isang kagamitan o isang alipin. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Crucito, lasing na lasing, dala ang amoy ng alak at sigarilyo. Nang makita niya ang kanyang kapatid na nakahawak sa kamay ni Althea, ang kanyang mukha ay agad na namula sa galit. "Anong ginagawa mo sa asawa ko, Calix?" Sigaw ni Crucito. Ang kanyang kamao ay nakakuyom habang papalapit sa dalawa. "Huwag mong hawakan ang pag-aari ko." Hinarangan ni Calix si Althea. Ang kanyang katawan ay naging isang matibay na kalasag sa pagitan ng magkapatid. Ang tensyon sa loob ng silid ay naging napakainit na tila anumang sandali ay sasabog na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kaba. Ngunit sa likod ni Calix, sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay tila naging malapot sa tindi ng tensyon. Ang kamao ni Crucito ay nakakuyom. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay namumutok sa galit habang nakatingin kay Calix. Sa kabilang banda, si Calix ay nananatiling mahinahon. Ang kanyang mga mata ay walang kukurap-kurap na nakapako sa mukha ng kanyang kapatid. Para silang dalawang magkaibang mundo na nagbanggaan sa isang maliit at maruming espasyo. "Ang asawa mo?" tanong ni Calix. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng sarkasmo. "Crucito, sa nakita ko, hindi asawa ang trato mo sa kanya, kundi isang kasangkapan na pwedeng saktan sa tuwing hindi mo makuha ang gusto mo." "Wala kang pakialam," sigaw ni Crucito. Akmang susugod ito upang manakit, ngunit mabilis na humakbang si Calix. Sa isang kisap mata, nakuha ni Calix ang braso ni Crucito at inikot ito sa likod. Pinupuwersa ang nakababatang kapatid na mapaluhod sa sahig. Ang tunog ng mga kahoy na sahig na nagkiskisan ay tila isang babala. Si Consuela, na kanina ay nakatayo sa isang sulok, ay biglang lumapit. "Calix, ano ang ginagawa mo sa iyong kapatid? Bitawan mo siya!" Sigaw nito. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkabigla. Binitawan ni Calix si Crucito nang may kasamang malakas na pagtulak. Tumayo si Crucito, hinihingal at nagmumura, ngunit nanatili itong distansya mula sa kanyang kapatid. Ramdam niya ang lakas ni Calix, isang lakas na hindi nakuha sa alak o bisyo, kundi sa disiplinang natutunan sa malayo. "Umuwi ako dahil sa titulo ng bahay na ito," wika ni Calix. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Consuela. "Nalaman ko na ginagamit ninyo ang aking pangalan sa bangko para makahiram ng malalaking halaga. Akala nyo ba ay hindi ko malalaman? Ang bawat sentimong ninanakaw ninyo ay may kapalit." Napalunok si Consuela. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay hawak ang rosaryo, ay nagsimulang manginig. "Calix, anak, para rin sa iyo ang lahat ng ito. Pinapalago lang namin ang negosyo ni Crucito para balang araw, kapag umuwi ka, mayroon kang babalikan na matatag na pundasyon." "Negosyo?" Mapait na tawa ni Calix. Tumingin siya kay Althea, na nakatayo pa rin sa likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang negosyo ba na pambayad sa sugal ni Crucito? O ang negosyo para punduhan ang babaeng dinadala niya sa labas tuwing wala si Althea? Nanahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Crucito at ang mahinang lagaslas ng ulan sa labas. Si Althea ay hindi makapaniwala. Alam ni Calix ang tungkol kay Clarice? "Paano?" Bumaling si Calix kay Althea. "Althea, sa oras na ito, hindi mo na kailangang magpaalipin sa kanila. May mga dokumento akong dala na magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay nasa ilalim ng aking pangalan. At sa ilalim ng pangalan mo,
bilang proteksyon. Hindi nila pwedeng itaya o ibenta ito nang wala ang pirma mo. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Sigaw ni Consuela. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dugo at laman kami. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Utang na loob? Sagot ni Calix. Lumapit siya kay Consuela hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto. Sa inyo. Ang tanging natitira sa akin ay ang pagkamuhi sa kung ano ang ginawa ninyo sa isang inosenteng babae. Pagkatapos ay muling tumingin si Calix kay Althea. Sa kanyang bulsa, may inilabas siyang isang lumang litrato, isang litrato ng isang babaeng nakangiti. May hitsura na hawig kay Althea. Ang litratong iyon ay tila nagtatago ng isang malaking misteryo. Sino ang babaeng ito? Bakit ito hawak ni Calix? At bakit ang mga mata ng babae sa litrato ay puno ng kalungkutan na katulad ng kay Althea? Bago pa makapagtanong si Althea, tumalikod na si Calix at lumakad patungo sa pinto. Magpahinga ka, Althea. Bukas, magsisimula tayong ayusin ang lahat. Naiwan silang tatlo sa loob ng silid. Ang tingin ni Crucito kay Althea ay puno ng pagbabanta, habang si Consuela ay tila isang rebeldeng nawala ng sandata. Sa gitna ng lahat, hawak ni Althea ang panyong ibinigay ni Calix. Ito ay amoy sabon at malinis. Ang unang bagay na tinanggap niya sa loob ng maraming taon na hindi galing sa paghihirap, kundi sa isang tulong na tunay. Ang lihim na kasunduang ito ay hindi lamang tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa simula ng isang digmaang hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. At sa gitna ng digmaang ito, ang puso ni Althea ay dahan-dahang nagigising. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw sa Cebu ay hindi na kasing tigas ng mga nakaraang umaga. Bagamat ang barong-barong ay nanatiling luma at sira-sira, ang hangin sa loob nito ay tila mas magaan. Si Althea ay gising na bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang higaan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintanang yari sa retasong kahoy. Hindi siya makatulog dahil sa mga pangyayari kagabi. Ang pagdating ni Calix, ang kanyang mga binitawang salita, at ang kakaibang pagtatanggol nito sa kanya. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga yabag ay maingat upang hindi magising ang mag-inang Consuela at Crucito. Sa maliit na kusina, nakita niya si Calix na nakaupo sa isang silya, may hawak na isang basong kape at ilang mga dokumento na nakakalat sa ibabaw ng hapagkainan. Hindi man lang lumingon si Calix, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. Hindi ka pa dapat gising, wika ni Calix nang hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Ang boses nito ay mas malambot kaysa kagabi, waring naglalaman ng pag-aalala. Hindi na ako makatulog, sagot ni Althea. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga paa ay nakayapak sa malamig na sahig. Salamat sa ginawa mo kagabi. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti. Pinitawan ni Calix ang kanyang baso at humarap kay Althea. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw na nakita ni Althea ang mga linya ng pagod sa mukha ng lalaki. Hindi mo kailangang gumanti, Althea. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong mga mata at makita kung ano ang tunay na halaga mo. Hindi ka isang utusan. Hindi ka isang biktima. Tumayo si Calix at lumapit sa kinaroroonan ng isang mabigat na timba ng tubig na kailangang buhatin palabas. Bago pa man makagalaw si Althea, hinawakan na ni Calix ang hawakan ng timba. Ako na ang magbubuhos nito, sabi niya. Sa kabila ng pagtutol ni Althea, hindi siya hinayaan ni Calix. Sa labas, habang binubuhos ni Calix ang tubig, nagpatuloy ang kanilang usapan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa lalaking nagpapakita sa kanya ng kagandahang loob na hindi niya inakala. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin? Tumigil si Calix sa pagbubuhos.
Tumingin siya sa malayo, sa mga ulap na naglalakbay sa langit ng Cebu. Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo. Sagot ni Calix ng mahina. Noong bata ako, pinanood ko ang nanay ko na magtiis sa bawat sampal ng tatay ko. Pinanood ko ang kanyang mga pangarap na mamatay dahil sa takot at sa maling interpretasyon ng utang na loob. Ayokong makita ang parehong kwento sa iyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bigat na kumawala sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya nag-iisa. May iba palang nakakaintindi sa kanyang sakit at ang pagkaunawang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang material na bagay. Althea, tawag ni Calix. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Sinabi mong gusto mong maging psychologist. Bakit mo yun binitiwan? Dahil wala akong sapat na pera at dahil pinili kong magpakasal. Sagot ni Althea, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang pera ay mahahanap, ang oras ay hindi. Wika ni Calix. Bukas, magsisimula tayong mag-ipon para sa iyong pag-aaral. Hindi kita pagbabayarin. Tutulungan lang kita na mahanap ang daan pabalik sa pangarap mo. Habang nagsasalita si Calix, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kilig. Isang uri ng pag-asa na hindi dahil sa pag-ibig na mapusok, kundi dahil sa pagkilala na may nagpapahalaga sa kanyang isipan at sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na mula sa loob ng bahay, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila. Si Crucito, na bagong gising at may bakas ng alak sa kanyang hininga, ay nakatayo sa likuran ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hamba ng pinto. Ang kanyang tingin kay Althea ay hindi na lamang galit. Ito ay puno ng isang mapanganib na selos at paghihiganti. Hindi alam ni Althea na ang bawat sandali ng kanyang paghilom ay binabantayan ng isang taong gustong bumawi sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Althea na siya ay may lakas na harapin ang anumang unos. Ang pagsikat ng araw sa Cebu ay hindi lamang nagdala ng liwanag sa paligid, kundi nagdala rin ng liwanag sa isang pusong matagal na naging bilanggo ng dilim. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay tila naging malapot sa tindi ng tensyon. Hindi inakala ni Althea na ang kanyang simpleng pag-uusap kay Calix ay magdudulot ng ganoong klaseng panginginig sa buong kabahayan. Mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Crucito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang amoy ng alak na humahalo sa pawis ay nagmumula sa kanya. Isang amoy na nagpapaalala kay Althea ng bawat gabi ng takot na kanyang naranasan. Napaka-sweet naman ng magbayaw, wika ni Crucito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng puot. Ano? Nagpaplano na ba kayo kung paano niyo wawakasan ang pagsasama namin ni Althea? O baka naman nagpaplano na kayong nakawin ang lahat ng meron ako? Humarap si Calix ng may kalmadong ekspresyon. Hindi siya natinag sa presensya ng kapatid. Wala kaming ninanakaw, Crucito. Pinag-uusapan lang namin kung paano magiging makabuluhan ang buhay ni Althea. Isang bagay na hindi mo kailanman nagawang ibigay sa kanya. Huwag mong pakialaman ang diskarte ko sa asawa ko. Sigaw ni Crucito habang humahakbang papalapit. Althea, pumasok ka sa loob. Ngayon din. Ang boses ni Crucito ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Napayuko si Althea, ang kanyang mga balikat ay kusang bumagsak. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya ang matatag na kamay ni Calix sa kanyang balikat. Isang paalala na hindi na siya nag-iisa. Hindi siya papasok, sagot ni Calix ng may awtoridad. At hindi mo na siya uutusan na parang alipin? Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo sa akin. Huwag mo siyang idamay sa kawalan mo ng modo. Sa gitna ng pagtatalo, lumabas si Consuela mula sa silid, bitbit ang isang makapal na dokumento. Ang kanyang mukha ay hindi na mapagpanggap. Ito ay puno ng matinding pagkairita. Sapat na ang palabas na ito, sigaw niya. Calix,
Kung gusto mong makialam sa buhay namin, kailangan mong sundin ang kondisyon ko. Ang bahay na ito ay kailangang pirmahan ng asawa mo para magamit ang titulo bilang collateral sa utang. Kapag hindi ito nangyari, mawawala ang lahat ng ari-arian na pinaghirapan ng pamilyang ito. Inilahad ni Consuela ang dokumento sa harap ni Althea. Pirmahan mo ito, Althea. Ito ang tanging paraan para ipakita mong utang na loob mo sa amin ang pagpapakain namin sa iyo sa loob ng 5 taon. Tiningnan ni Althea ang papel. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Alam niya na kung pipirmahan niya ito, mawawala ang huling proteksyong mayroon siya. Ngunit kung hindi siya pipirma, mas lalong magiging impyerno ang kanyang buhay sa loob ng bahay na ito. Huwag mong pipirmahan iyan. Mahinahong bulong ni Calix sa tabi niya. Pirmahan mo, Althea, o kaya ay umalis ka sa pamamahay na ito nang walang dalang anuman. Banta ni Crucito habang naglalakad palapit sa kanila. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1 oras ng paghihirap. Sa isip ni Althea, nagtutunggali ang takot at ang kagustuhang mabuhay ng may dignidad. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nakaranas ng pagod, ng sugat, at ng pagdurusa. Sa bawat pilat na naroon, may kwento ng pagsasakripisyo. Tumingin siya kay Calix na naghihintay ng kanyang desisyon ng may tiwala. Hindi ko ito pipirmahan. Matapang na sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ko ipagpapalit ang bahay na ito para sa kagustuhan ninyong mamuhay nang marangya gamit ang pera ng iba. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mukha ni Consuela ay namula sa galit, habang si Crucito ay tila mawawala sa sarili sa tindi ng poot. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Crucito ang dokumento at akmang itatapon ito sa mukha ni Althea. Ngunit sinalo ito ni Calix sa ere. Ngayong narinig mo na ang desisyon niya, wika ni Calix, habang nakatingin kay Crucito, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Hindi lang ang bahay ang nasa panganib. Ang lahat ng mga panlulokong ginawa mo ay hawak ko na bilang ebidensya. At ang mga ebidensyang iyan ay dadalhin ko sa mga awtoridad kung hindi mo hahayaang mamuhay ng malaya si Althea. Ang banta ni Calix ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga mukha ni Crucito at Consuela ay unti-unting nawalan ng kulay. Sa unang pagkakataon, ang mga biktima ng pang-aabuso ay naging mga taong handang lumaban para sa kanilang karapatan. Si Althea, sa likod ng lahat ng kaba, ay nakaramdam ng isang maliit na kislap ng liwanag. Ang liwanag ng tunay na kalayaan. Ang bawat segundong sumunod sa paghamon ni Calix ay tila isang paghinto ng oras. Ang barong-barong, na dati ay pugad ng pananahimik at pagdurusa, ngayon ay naging arena ng isang digmaang matagal nang natutulog. Si Crucito, na ang mukha ay unti-unting namumutla mula sa pagiging pula ng galit, ay napaatras. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis sumampas, ay ngayon ay nanginginig sa harap ng tiwala ni Calix. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid, na inakala niyang pipi at walang pakialam sa mga nangyayari, ay may hawak na palang alas laban sa kanya. Anong ebidensya ang sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Crucito, sinubukang itago ang kanyang takot sa likod ng isang mapanirang tawa. Wala kang laban sa akin dito. Ang bahay na ito ay sa amin at ang lahat ng desisyon ay nasa ilalim ng aming kontrol. Kontrol! Tugon ni Calix, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Ang kontrol ay para lamang sa mga taong may paninindigan. Ang mga magnanakaw at manloloko ay wala ng hawak na kontrol kapag ang liwanag ng katotohanan ay tumama na sa kanila. Althea, kunin mo ang iyong mga gamit. Aalis tayo rito, pansamantala. Aalis? Gulat na tanong ni Althea. Saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan hindi ka na muling masasaktan, sagot ni Calix. Bago pa makapagsalita si Consuela, mabilis na lumabas si Calix at inasikaso ang pagpasok
ng ilang mahahalagang gamit ni Althea sa kanyang sasakyan. Si Althea, na nakatayo sa gitna ng silid, ay tila nakakita ng isang pintong bukas sa isang madilim na silid. Ngunit bago siya makahakbang palabas, naramdaman niya ang kamay ni Cruzito na humila sa kanyang braso. Isang marahas at mabilis na paghila na nagdulot ng hapdi sa kanyang balat. "Hindi ka aalis!" Sigaw ni Cruzito. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkasira ng bait. "Wala kang mapupuntahan. Akin ka. At mananatili ka sa bahay na ito hanggang sa mamatay ka." Sa isang iglap, muling bumalik ang takot kay Althea. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit bago pa man makapagsimula ang panibagong pag-atake, narinig nila ang pagbusina ng sasakyan sa labas. Iyon ang tunog ng isang bagong simula. Calix, na bumalik sa loob, ay hindi na nag-atubili. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, kinuha niya ang braso ni Cruzito at pinuwersa itong bumitaw. Hindi ito dahas. Ito ay ang pagsunod sa disiplina ng isang taong alam ang hangganan ng kanyang lakas. "Huwag mo siyang hawakan," wika ni Calix. Ang boses niya ay isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. "Kung may balak kang sumunod, siguraduhin mong handa kang harapin ang mga pulis na naghihintay sa labas. Hindi ako bumalik dito para makipag-away. Bumalik ako para ibigay sa kanya ang hustisyang matagal niyang hindi natanggap." Ang mga salitang yon ang nagpatigil kay Cruzito. Ang pagbanggit sa pulis ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Siya, na laging nagtatago sa likod ng kanyang pagiging pinuno ng pamilya, ay biglang naging duwag sa harap ng batas. Habang inaalalayan ni Calix si Althea patungo sa sasakyan, tumingin si Althea sa huling pagkakataon sa kanilang barong-barong. Nakita niya si Consuela na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nakakunot, puno ng pagkatalo at pagkamuhi. Ang bawat bahagi ng bahay na yon ay saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pag-asa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa maruming kalsada ng kanilang lugar, nakita ni Althea sa rearview mirror ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Sa kabila ng mga pasa at sugat, nakita niya ang isang babaeng handang lumaban. Si Calix, na tahimik na nagmamaneho sa tabi niya, ay naglabas ng isang maliit na sobre at inilagay ito sa kanyang kandungan. Ang mga ebidensya ng mga pautang na ginamit nila, paliwanag ni Calix. At may mga numero rin dito ng mga taong makakatulong sa atin na maayos ang iyong pag-aaral. Hindi ka na mag-iisa, Althea. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan, ang puso ni Althea ay dahan-dahang humuhupa. Hindi man niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Alam niyang sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay hindi na nakadepende sa kamay ni Cruzito. Ang nakaraan ay naiwan sa likod at ang daan sa harap ay bukas na para sa kanya. Ang maliit na apartment na inupahan ni Calix para kay Althea ay hindi man kasing laki ng isang mansyon, ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo. Malinis, tahimik, at higit sa lahat, walang amoy ng alak at galit. Sa loob ng 3 araw, ang bawat galaw ni Althea ay tila isang pag-aaral kung paano mabuhay ng malaya. Hindi na siya kailangang magising ng madaling araw para maglaba. Hindi na siya kailangang matakot na may sampal na darating sa gitna ng hapunan. Si Calix ay nananatiling misteryoso. Madalas siyang lumalabas para makipagkita sa mga abogado at mga opisyal ng barangay. Ngunit gabi-gabi siyang bumabalik upang siguraduhing ligtas ang kalagayan ni Althea. Sa isang malamig na gabi, habang nag-aayos si Althea ng ilang mga dokumento para sa kanyang pag-aaral, biglang pumasok si Calix. Ang kanyang jacket ay basang-basa dahil sa ulan at ang kanyang buhok ay magulo. "Pasensya na, medyo natagalan ako," wika ni Calix habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa mesa. "Ayos lang," sagot ni Althea. Nilapitan niya ang lalaki at inabutan ito ng isang basong mainit na tsaa.
Salamat sa lahat, Calix. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa kabutihan mo. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kamay ay nagtama. Ang mainit na baso ng tsaa ay tila nagpasa ng init sa kanilang mga palad. Sandaling natigilan ng oras. Ang distansya sa pagitan nila ay tila nagbago. Hindi na ito ang distansya ng isang tagapagligtas at ng isang biktima, kundi ang distansya ng dalawang pusong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Huwag mong isipin ang kabayaran, mahinang sagot ni Calix. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa mga mata ni Althea. Ang ginagawa ko ay hindi pabor. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita kang masaya. Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Hindi ka na nakayuko. Hindi ka natakot. Dahan-dahang lumapit si Calix, ang bawat hakbang ay maingat, tila natatakot, na baka biglang maglaho ang sandaling iyon. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok ni Althea na humarang sa kanyang pisngi. Ang haplos na yon ay hindi marahas. Ito ay puno ng respeto at pagsamo. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Althea ang isang pintig sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Ito ay kilig, ngunit may kasamang takot. Si Calix ay kapatid ng kanyang asawa. Isang katotohanang mahirap baliwalain. Pero Calix, bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang lipunan, sila ang huhusga sa atin. Kahit hiwalay na ako sa kanya, ikaw ang kapatid niya. Bawal ito. Ang bawal ay ang magtiis sa isang buhay na wala namang pagmamahal. Sagot ni Calix, ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako ngayon. Ang hinihingi ko lang ay bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong mahalin ang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Bago pa makasagot si Althea, isang ingay ang narinig nila mula sa labas ng apartment. Isang malakas na kalabog sa pinto na sinundan ng sigaw ng isang pamilyar na boses. Althea, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Si Clarice, ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang buhay, kasama ang ilang tauhan ni Crucito, ay nasa labas. Ang pintong kanina ay simbolo ng kaligtasan ay biglang naging isang marupok na harang. Sa isang iglap, ang pag-asa sa loob ng silid ay napalitan ng takot. Hindi ito inaasahang pagdalaw. Ito ay isang pagsalakay. Hinarap ni Calix ang pinto. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Althea, pumasok ka sa silid. Huwag kang lalabas anuman ang mangyari, utos niya. Hindi, Calix. Hindi kita iiwan dito. Sagot ni Althea. Ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ngunit ang pinto ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pananakit. Sa kanyang likuran, ang ilang kalalakihan na inupahan ni Crucito ay nakahanda sa anumang gulo. Ang mapayapang gabi ay muling nabahira ng panganib, ang bawal na pag-ibig o ang bawal na pagtitiis. Sa harap ni Althea, isang bagong kabanata ng labanan ang muling nagsimula at sa pagkakataong ito, hindi lang ang bahay ang nakataya, kundi ang kanilang mga buhay. Ang pintuan ng apartment ay bumukas ng malakas, isang tunog na yumanig sa bawat dingding. Si Clarice ay pumasok na parang isang reyna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya, dalawang lalaking mukhang bayaran ang nakatayo. Ang kanilang mga braso ay puno ng tatak ng tinta at ang kanilang mga tingin ay puno ng pananakot. Ang kaayusan ng maliit na apartment ay biglang naglaho, napalitan ng amoy ng sigarilyo at ang matapang na pabango ni Clarice. Akala mo ba ay makakatakas ka, Althea? Wika ni Clarice habang naglalakad sa loob. Ang kanyang takong ay tumutunog sa sahig na tila isang martilyong humuhusga. Ang bawat sentimong ginastos mo para sa apartment na ito ay perang ninakaw mo kay Crucito. Hindi natinag si Calix. Hinarangan niya ang daan patungo kay Althea. Ang kanyang katawan ay naging isang pader. Umalis kayo rito, Clarice. Hindi mo alam ang pinapasok mo.
Ang kasong kinakaharap ninyo ay hindi na lamang basta away pamilya. Ito ay nasa kamay na ng mga abogado. Tumawa si Clarice sa isang matalim at nakakasakit na tunog. Abogado? Sa tingin mo ba ay matatakot kami sa papel? Si Cruzito ang may-ari ng lahat ng ito. At ikaw, tiningnan niya si Althea mula ulo hanggang paa. Ikaw na babaeng basahan, akala mo ba ay malaya ka na? Wala kang karapatang maging masaya. Biglang kinuha ng isa sa mga lalaki ang plorera sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nababasag na seramika ay nagpagulat kay Althea. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang takot na matagal na niyang kinalimutan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang presensya ni Calix sa kanyang tabi. Hindi siya nag-iisa. Huwag mong subukang galawin ang kahit ano sa apartment na ito, mariing babala ni Calix. Kung gusto ninyong mag-usap, gawin natin ito sa harap ng mga pulis. Pulis! Ani Clarice, habang naglalabas ng isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Sige, tumawag ka. Pero bago mo gawin yan, tingnan mo ito. Ibinato ni Clarice ang folder sa paanan ni Calix. Sa loob nito ay mga pekeng dokumento na nagpapanggap na si Althea ay may utang na malaki sa isang bangko at ang lahat ng pirma ay mukhang sa kanya. Gagawa kami ng kwento. Sasabihin naming ginamit ni Althea ang pangalan ni Cruzito para mangutang. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang asawang lalaki o ang babaeng walang pera at walang koneksyon? Nanigas si Althea. Ang mga dokumento ay mukhang totoo. Ang paggawa ng mga pekeng ebidensya ay isang paraan ng mga taong tulad ni Clarice upang linisin ang kanilang pangalan at ilubog ang iba. Napaka-dirty ng paraan ninyo, wika ni Calix habang pinupulot ang folder. Ito ang paraan para manalo, sagot ni Clarice, sabay lapit kay Althea. Pabulong na nagsalita ang babae sa taingan nito. Kahit saan ka magpunta, Althea, mananatili kang anino ni Cruzito. Ang kalayaan mo ay isang panaginip lang. Sa sandaling iyon, ang mga lalaking kasama ni Clarice ay nagsimulang maghanap ng kung ano sa loob ng apartment. Nais nilang hanapin ang mga tunay na dokumento ni Calix. Ang apartment na dati ay ligtas na kanlungan ay naging isang gulo. Calix, huwag mong hayaang makuha nila ang folder mo, sigaw ni Althea. Hindi nila makukuha ang gusto nila, sagot ni Calix. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Althea patungo sa bintana na nagdudugtong sa fire escape. Althea, lumabas ka na. Tumakbo ka patungo sa barangay hall. Nandoon si Kapitan, siya ang magsisilbing saksi mo. Paano ka? Susunod ako. Takbo. Bago pa man makapigil ang mga lalaki, nakalabas na si Althea. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humampas sa kanyang mukha habang siya ay tumatakbo pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Hindi na siya magpapagapi. Sa kabilang banda narinig niya ang ingay ng pagtatalo sa loob ng apartment. Ang boses ni Calix na lumalaban. Ang tunog ng mga gamit na natutumba. Ang puso ni Althea ay nagnanais na bumalik. Ngunit alam niyang ang tanging paraan para manalo ay ang humingi ng tulong. Siya ay tumatakbo, hindi dahil siya ay natatakot, kundi dahil siya ay lalaban. Ang patibong ay nakalatag, ngunit handa siyang lumipad palabas nito. Ang pagtakbo ni Althea sa kahabaan ng makitid na eskinita ay tila isang pakikipaghabulan kay kamatayan. Bawat pagbagsak ng kanyang mga paa sa basang semento ay nagdadala ng alingawngaw ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhang iligtas si Calix. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplit sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito alintana. Sa kanyang isipan, nag-uunahan ang mga larawan ng duguang mukha ni Calix at ang nakakakilabot na ngiti ni Clarice. Hindi na siya ang Althea na tikom ang bibig at nakayuko sa isang sulok. Ngayon, siya ay isang babaeng tumatakbo patungo sa hustisya. Nang marating niya ang barangay hall, halos mawalan siya ng hininga. Maliwanag ang paligid, kabaligtaran ng madilim na apartment na iniwan niya. Agad siyang sinalubong ni Kapitan at ng 2 pulis
na nagpupuyat. Ang kanyang mga salita ay nag-uunahan, nauutal dahil sa pagod at kaba, ngunit sapat ang linaw upang maiparating ang panganib na kinakaharap ni Calix. Walang inaksayang sandali ang mga awtoridad. Mabilis silang sumakay sa patrol car. Nakabukas ang mga ilaw na umiikot ng tahimik sa kalaliman ng gabi. Pabalik sa apartment, ang tanawin ay isang ganap na pagkawasak. Ang pinto ay nakaawang at sa loob, ang mga gamit na maingat na inayos ni Calix ay nagkalat sa sahig. Nakita ni Althea si Calix na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang tagiliran, habang ang isang lalaking kasama ni Clarice ay nakadapa sa sahig. Walang malay. Si Clarice, sa kabilang banda ay hawak ang isang matalim na piraso ng basag na salamin. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa desperasyon, nakatutok kay Calix. "Huwag kayong lalapit," tili ni Clarice nang makita ang mga pulis. Ang kanyang tinig ay pumipiyok sa takot. "Kukunin ko lang ang akin. Ang mga dokumentong yan ay pag-aari ni Crucito." "Bitawan mo yan, Clarice." Matigas na utos ng isa sa mga pulis habang itinututok ang kanyang baril. "Tapos na ang laro ninyo." Sa pagkakataong ito, hindi si Calix ang sumagot. Humakbang si Althea patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya, na dati ay hindi napapansin, ngayon ay nag-uumapaw ng awtoridad. "Wala kang pag-aari dito, Clarice." Mariing wika ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay kasing talim ng patalim. "Ang lahat ng pera ninyo ni Crucito ay galing sa panluloko, galing sa pawis ko at sa pangalan ni Calix. Ang mga pekeng dokumento na dala mo, iyon ang magpapakulong sa inyo." Nanginig ang kamay ni Clarice. Sa isang sandali ng kalituhan at galit, akmang susugod ito kay Althea, ngunit mabilis na kumilos ang mga pulis. Sa isang iglap, ang basag na salamin ay nahulog sa sahig. Kasunod ang paglagpak ni Clarice habang pinuposasan ng mga awtoridad. Ang mga sigaw at pagmumura ni Clarice ay tila musika sa pandinig ng mga biktima na matagal nang inalisan ng boses. Dali-daling nilapitan ni Althea si Calix. Pilit nang ngumiti si Calix sa kabila ng sakit. Ang kanyang mukha ay may pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Nagawa mo, Althea?" Bulong ni Calix habang inaalalayan siyang tumayo ni Althea. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo." Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong komunidad nang mas mabilis pa sa apoy. Si Crucito ay inaresto sa mismong lugar kung saan siya nagsusugal, lasing at walang kalaban-laban nang iharap ang mga ebidensya ng pandaraya sa bangko at ang formal na reklamo ng Baohan Guillagin na inihain ni Althea. Ang mga pekeng dokumento ni Clarice ay naging huling pako sa kanilang kabaong. Si Consuela, na sanay mamuhay na iginagalang ng mga kapitbahay dahil sa kanyang pekeng kabanalan, ay nasaksihan ang sariling pagbagsak. Habang inilalabas si Crucito na nakaposas, lumabas si Consuela sa kanilang barong-barong, umiiyak at nagmamakaawa sa mga taong nakapaligid. Ginagamit muli ang kanyang gasgas na linya tungkol sa utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumimpatiya. Ang mga kapitbahay na matagal nang nagbubulungan tungkol sa mga pasa ni Althea ay ngayon lantaran ng kumukundena sa matanda. Lumapit si Althea kay Consuela. Tiningnan niya ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Wala nang galit sa puso ni Althea, tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. "Hindi ko na utang na loob sa inyo ang buhay ko, Nay." Mahinahong sabi ni Althea. "Kayo ang may utang sa akin. Ang mga tao na ninakaw ninyo at ang dignidad na sinubukan ninyong durugin. Ngunit hindi ako gaganti. Ang parusa ninyo ay ang makita kaming masaya habang kayo ay nabubuhay sa kahihiyang ginawa ninyo sa inyong sarili." Iniwan ni Althea si Consuela na nakaluhod sa putikan, umiiyak ng mag-isa. Sa pagtalikod ni Althea, sinalubong siya ni Calix na handang alalayan siya patungo sa isang buhay na matagal na niyang inaasam. Ang paghuhukom ay tapos na.
Ang mga kontrabida ay nahulog sa sarili nilang patibong at ang babaeng minsan ay itinuring na alipin ay naglalakad ngayon bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Lumipas ang ilang araw matapos ang unos at sa unang pagkakataon, ang pagsikat ng araw sa Cebu ay tila may dalang tunay na init para kay Althea. Ang makipot na kalsada ng kanilang barangay na dati ay nagmimistulang mahabang pasilyo ng kanyang bilangguan. Ngayon ay isang ordinaryong daan lamang na handa na niyang lisanin. Ang mga tsismis na dati ay pumapatay sa kanyang pagkatao ay nag-iba na ng direksyon. Ngayon, ang mga pabulong na usapan ng mga kapitbahay ay nakatuon sa pagkakakulong ni na Crucito at Clarice at sa biglaang pagbagsak ng kaharian ng kasinungalingan ni Consuela. Bumalik si Althea sa lumang barong-barong upang kunin ang mga huling natitirang gamit niya, lalo na ang mga lumang libro sa psikolohiya na itinago niya sa ilalim ng sahig. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang mabigat at maalikabok na hangin. Ang bahay na dati ay puno ng sigaw at pananakot ay naiwan sa isang nakakabinging katahimikan. Sa isang sulok, nakaupo si Consuela, ang matandang babae na dati ay naglalakad ng may mataas na noo, ngayon ay tila lumiit, nakayuko at mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Wala na ang mamahaling pabango nito, napalitan na ito ng amoy ng pagkatalo at kalungkutan. Nang maramdaman ni Consuela ang pagpasok ni Althea, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pugto at ang kanyang labi ay nanginginig. "Nandito ka ba para pagtawanan ako, Althea?" Garalgal na tanong ni Consuela. Ang boses nito ay pilit na nagmamatapang, ngunit halata ang matinding pait. "Nakakulong na ang asawa mo, wala na kaming makain. Masaya ka na ba na sinira mo ang pamilyang kumupkop sa'yo?" Huminto si Althea sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, hindi nang may puot, kundi nang may malalim na awa. Walang bahid ng galit sa kanyang dibdib. Tanging ang kapayapaan ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa mga tanikala ng nakaraan. "Hindi ako naparito para maghiganti, Nay." Mahinahong sagot ni Althea. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng dignidad. "Naparito ako para kunin ang mga gamit na pag-aari ko. Wala akong sinirang pamilya. Kayo mismo ang sumira sa inyong sarili dahil sa inyong kasakiman at maling pagtingin sa utang na loob. Binayaran ko na ang anumang utang ko sa inyo gamit ang aking dugo, pawis, at mga luhang hindi ninyo pinansin." Napahagulgol si Consuela. Lumuhod ito at pilit na inabot ang laylayan ng damit ni Althea. "Huwag mo akong iwan dito. Parang awa mo na. Wala na akong sinuman." Dahan-dahang umatras si Althea. Inilalayo ang kanyang sarili mula sa huling pagtatangka ng matanda na manipulahin ang kanyang emosyon. "Pinapatawad ko na kayo, Nay. Para sa sarili kong ikapapayapa. Ngunit hindi ibig sabihin na papayag akong saktan ninyo muli. Kailangan ninyong harapin ang bunga ng inyong mga ginawa ng mag-isa." Binitbit ni Althea ang kanyang maliit na kahon ng mga libro at tuluyang humakbang palabas ng barong-barong. Hindi na siya lumingon pa. Sa labas, sinalubong siya ni Tita Flor, ang kapitbahay na minsang palihim na nag-abot sa kanya ng gamot sa pasa. Isang mainit na ngiti at mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Isang tahimik na pagbati ng tagumpay. Magaan ang bawat hakbang ni Althea pabalik sa apartment. Sa kanyang isip, ibabahagi niya kay Calix ang pakiramdam ng tuluyang paglaya. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng nangiti ng lalaking naging sandigan niya sa pinakamadidilim na sandali. Inaasahan niyang maaamoy niya ang pamilyar na kape na lagi nitong itinitimpla para sa kanya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, walang tao sa loob. Ang apartment ay malinis, napakatahimik, at walang bakas ng presensya ni Calix. Ang kanyang mga gamit sa sala ay wala na. Kaba ang biglang pumalit sa kagalakan sa dibdib ni Althea. Naglakad siya patungo sa maliit na hapagkainan at doon, sa ibabaw ng malinis na mantel, ay may isang puting sobre. Nakapatong dito ang isang susi.
ang susi ng apartment at ang susi ng isang bagong bank account na nakapangalan kay Althea. Nanginginig ang mga daliri ni Althea nang buksan niya ang sobre. Ang mga letrang isinulat ni Calix ay maayos, ngunit nagtataglay ng bigat ng pamamaalam. Sa unang linya pa lamang, naramdaman ni Althea ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit umalis si Calix nang walang paalam? Ano ang nilalaman ng sulat na nagtulak sa kanya na iwan ang babaeng tinulungan niyang ibangon mula sa mga abo? Habang binabasa niya ang mga salita, ang mundo ni Althea ay muling huminto, nahaharap sa isang katotohanan na susubok sa kanyang bagong tayong katatagan. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang maingat na binubuklat ang puting sobre na iniwan ni Calix. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang bawat kurba ng tinta sa papel ay tila nangungusap, dala ang init at sinseridad ng lalaking nag-ahon sa kanya mula sa hukay ng pagdurusa. Althea, ang simula ng liham na tila binibigkas ng mismong tinig ni Calix sa loob ng kanyang isipan. Kung binabasa mo ito, malamang ay nasa paliparan na ako pabalik ng Amerika. Huwag mong isipin na iniiwan kita. Umaalis ako dahil ito ang pinakamataas na uri ng pagrespeto na maibibigay ko sa iyo. Galing ka sa isang hawla na kinontrol ang bawat galaw mo. Ayokong maging panibagong dahilan para sumandal ka sa ibang tao. Kahit pa ang dahilan na iyon ay pagmamahal, kailangan mong makita kung gaano ka kalakas ng mag-isa. Gamitin mo ang naiwang pera sa bangko para sa iyong pag-aaral. Hindi ito utang na loob. Ito ay puhunan para sa pangarap na matagal nang ninakaw sa iyo. Buuin mo ang sarili mo, Althea. At kapag dumating ang araw na nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, kapag malaya ka na at buo, baka sakaling magtagpo muli ang ating mga landas hanggang sa muli. Sa halip na humagulgol sa sakit ng pangungulila, isang mainit na luha ng pasasalamat ang pumatak sa pisngi ni Althea. Walang lalaking nagbigay sa kanya ng ganitong klaseng halaga. Binigyan siya ni Calix ng pinakamagandang regalo na higit pa sa anumang halaga ng pera, ang kalayaang maging sarili niya. Tiningnan niya ang hawak na susing ibinigay nito. Iyon ang susi, hindi lamang ng apartment, kundi ng kanyang bagong bukas. 3 taon ang lumipas na parang isang mabilis na pag-ikot ng pahina ng isang nobela. Ang sikat ng araw ay masiglang pumapasok sa malalaking salamin ng isang maliit ngunit maaliwalas na klinika sa sentro ng Cebu. Ang mga pader ay napapinturahan ng kulay na nagbibigay ng kalmado at sa gitna ng silid ay isang mesa na may nakapatong na makinis na plake. Althea, licensed psychologist. Nakaupo si Althea sa harap ng isang babaeng umiiyak na may mga pasa sa braso na pilit itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Tumingin si Althea sa babae, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang refleksyon ng kanyang nakaraan. Kumuha siya ng isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa, katulad ng panyong ibinigay sa kanya noon, at inabot ito sa umiiyak na pasyente. Naiintindihan kita, mahinahong wika ni Althea. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa empatiya at katatagan. Minsan din akong ninalang na walang halaga ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa akin. Minsan ko ring naniwalaan na ang pagtitiis sa sakit ay katumbas ng pagmamahal. Ngunit narito ako ngayon para sabihin sa iyo na hindi mo kailangang maging biktima habang buhay. May katapusan ang dilim at magsisimula iyon sa sandaling piliin mo ang iyong sarili. Pagkatapos ng kanyang huling pasyente para sa araw na yon, lumabas si Althea ng klinika. Wala na ang babaeng nakayuko, laging takot, at nakatago sa maluluwang at lumang damit. Siya ngayon ay naglalakad ng tuwid, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapalitaw sa mga lumang peklat sa kanyang braso. Hindi na niya ito ikinahihiya. Ang mga markang iyon ay mga medalya ng kanyang pakikipaglaban at pananagumpay. Pumunta siya sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw, isang ritual na nakasanayan niya sa tuwing gusto niyang magpasalamat sa buhay. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang
ay nagdadala ng kapayapaan sa kanyang diwa. Ang hangin mula sa dagat ay humahawi sa kanyang buhok. Nakatingin siya sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang kahel na kalangitan at ang asul na dagat. Buo na siya. Nakapagtapos siya, may sariling propesyon at araw-araw na nagliligtas ng mga pusong sugatan. Hindi na niya kailangan ng sinuman upang kumpletuhin siya. Ngunit habang dinadama niya ang malamig na buhangin sa kanyang mga paa, narinig niya ang banayad na pagyapak ng mga paa sa kanyang likuran. Unti-unti itong lumalapit, kasabay ng ritmo ng mga alon. Bago pa man siya makalingon, isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang boses na iyon ay matagal na niyang iniingatan sa sulok ng kanyang memorya. Ang tinig na nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay mahina pa. Mukhang natupad na ng isang magaling na doktor ang kanyang pangarap. May puwang pa kaya sa oras niya para sa isang lumang kaibigan? Lumingon si Althea at ang pagtibok ng kanyang puso ay tila umabot sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng ginintuang sinag ng dapit-tapon, nakatayo ang isang figura na nagdala ng muling pag-asa sa kanyang bukas. Ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malambing na musika na sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Althea. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at ng isang bagong simula. Lumingon siya at doon, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, nakatayo ang lalaking hindi niya inakalang makikita niyang muli. May ilang hibla na ng puting buhok sa sentido ni Calix, patunay ng mga taong lumipas at ng mga sakripisyong kanyang piniling gawin. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang unang nakakita sa tunay na halaga ni Althea sa gitna ng dumi at pasakit ng isang maliit na barong-barong, ay nanatiling kasing init at kasing amo ng dati. Nakapamulsa ito, may maaliwalas na ngiti sa labi. Naghihintay na tila ba ang buong mundo ay huminto para lamang sa kanilang dalawa. Matagal din akong naghintay mula sa malayo. Malumanay na wika ni Calix, ang kanyang boses ay nagdala ng isang matinding kilig na umagos sa bawat ugat ni Althea. Gusto kong siguraduhin na ang babaeng babalikan ko ay hindi na kailangan ng tagapagligtas, kundi isang kasama sa paglalakbay. Dahan-dahang naglakad si Althea palapit. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang kaba sa kanyang mga hakbang. Ang babaeng dati ay nakayuko sa ilalim ng bigat ng utang na loob, ay naglalakad ngayon ng may dignidad at buong pagmamalaki. Nang magkatapat sila, hindi umiyak si Althea ng pait. Sa halip, iginawad niya ang isang ngiti na puno ng kapayapaan. Inabot ni Calix ang kanyang kamay. Ang paglapat ng kanilang mga palad ay tila isang pangako na walang hanggan. Ang hinlalaki ni Calix ay marahang hinaplos ang likod ng kamay ni Althea. Nakikisama sa mga lumang kalyo at peklat na ngayon ay nagsisilbing patunay ng kanyang katatagan. Walang pagmamadali, walang malisya, tanging isang dalisay at malalim na pag-ibig. Inilapit ni Calix ang kanyang mukha at maingat na isinandal ang kanyang noo sa noo ni Althea. Napapikit si Althea, ninanamnam ang mainit na hininga ni Calix na tila humaplos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam niyang ligtas siya. Sa katahimikan ng kanilang pag-uugnay, nagnilay-nilay si Althea. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan, hindi dahil may bumalik na lalaki sa kanyang buhay, kundi dahil natututunan niyang buuin ang kanyang sarili. Wala na siyang galit kina Crucito at Consuela. Matagal na niyang pinatawad ang mga ito, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran matapos ang lahat ng pananakit at pandaraya, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang pusong malaya. Ang pagpapatawad, natuklasan niya, ay hindi para sa mga taong nanakit sa iyo, kundi isang susi para mabuksan ang sarili mong kulungan. Binitawan niya ang puot upang magkaroon ng espasyo ang pagmamahal para sa bawat babaeng minsan ay naniwala na ang kanilang halaga ay nakadepende sa pagtitiis at pagsasakripisyo ng walang kapalit. Ang buhay ni Althea ay isang tahimik
ngunit makapangyarihang paalala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakulong. Ito ay nagpapalaya. Hindi nito hihilingin na kalimutan mo ang iyong mga pangarap para lang maging karapat-dapat sa atensyon ng iba. Ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagbibigay ng espasyo upang ang isang tao ay mamulaklak sa kanyang sariling panahon. Sabay silang naglakad sa tabing dagat habang tuluyan ng nagpaalam ang araw. Ang mga kamay nila ay magkahawak, hindi bilang isang mahinang umaasa sa malakas, kundi bilang dalawang buong kaluluwa na nagpasyang maglakad ng magkasabay. Ang mga sugat ng kahapon ay naghilom na, ang bukas ay isang blangkong pahina na handa na nilang sulatan ng isang kwentong sila mismo ang may akda.